Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Dahil ayoko na sa relasyong ito, biglang sabi ni Gerald dahil hindi niya na matiis. Ano ang sinabi mo? Alice, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaintindihan. Ano kasi? Hindi ako nagpunta roon upang habulin ka. Ahem. Ayan, nasabi ko na. Nagpunta ako roon sa araw na yon na nais kong tanungin si Mila, ang isa sa iyong coursemate sa iyong klase, para maghapunan. Gayunpaman, sa pagpasok ko palang nagsimula ng palibutan ako ng mga kaklase mong babae. Akala nila nandyan ako para sabihin sa iyo na mahal kita. Pagkatapos nito, inilabas ni Gerald ang lahat ng bagay na kinikimkim niya sa kanyang puso. Nagsimula ng huminga ng malalim si Alice. Ang bawat salitang sinasabi ni Gerald ay parang matalim na tinik na marahas na bumabaon sa kanyang puso. Naramdaman niyang nanginginig ang malambot niyang katawan. Kung ganon, nagkataon lang na nandoon at nagkamaling inakala na nandoon ka para umamin sa akin. Tapos nangako ako na magiging girlfriend mo, di ba? Sagot ni Alice habang nakasimangot. Oo. Hindi ko kasi maipaliwanag ang sitwasyon noong sandaling iyon dahil inisip ko ang mga mangyayari. Baka hindi mo kayanin ang kahihiyan kapag sinabi ko noon. Ha? Naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Lumalabas na nahihibang lang pala ako. Pinaglaruan na parang walang kwenta. Galit na sagot ni Alice. Matagal na niyang sinusubukan na mapalit kay Gerald, ngunit nasira ang lahat ng kanyang plano bago pa ito mangyari. Pakiramdam ni Alice na isa siyang katatawanan. Nang ma-inlove si Alice at nagkaroon ng relasyon sa unang pagkakataon, inakala niya na si Quinton ang tumulong sa kanya, at iyon ang rason kung bakit siya nakipagrelasyon kay Quinton. Sa huli, nagkakamali lang pala siya at pinahiya ang kanyang sarili. Pagkatapos, sa kanyang pangalawang relasyon kay Gerald. Si Gerald ang palaging tumutulong sa kanya. Ngunit, tinanggihan siya ni Gerald at sobrang kahihiyan ang dinulot nito sa kanya. Tama na! Hindi na niya kaya ang mga nangyayari. Hindi ba't ang tanging gusto niya lang naman, ay makahanap ng mayaman at mabait na boyfriend ang hiling niya? Simple lang naman ang gusto niya, pero bakit hindi niya maabot-abot ito? Slap! Sinampal ni Alice si Gerald ng malakas dahil sa galit at kahihiyan. Walang kang kwenta, Gerald. Porket mayaman ka lang. Sa tingin mo pwede mo na lang ako ganunin. Maghintay ka. Balang araw, makakahanap ako ng isang napakayamang boyfriend. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo ngayong araw. Habang pinag-iisipan pa ito ng maigi ni Alice, mas lalo siyang nagalit. Pagkatapos sampalin si Gerald, tinitigan niya ng masama si Gerald at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Napahawak si Gerald sa kanyang mukha. Mapait na napangiti si Gerald dahil sa mga nangyari. Well, hindi ko dapat sinasabi ito pero, paanong may mas yayaman pa kesa sa akin sa buong mundo? Ahem. Di bale na, naresolbahan na ang bagay na yon at naklaro na niya ang lahat kay Alice. Masaya si Gerald na hindi niya nagtagal pa at hindi na niya mas lalong nasaktan pa si Alice. Nangyari na ang nangyari. Naupo si Gerald sa maliit na park at nakaramdam ng hindi karaniwang payapa habang tinitignan ang napakagandang tanawin ng lawa. Biglang tumunog ang kayang telepono. Nagulat si Gerald nang makita kung sino ang tumatawag. Nakita niya na si Mila ang tumatawag sa kanya. Kinalimutan na siya ni Mula ng tuluyan sa mga nangyari kahapon, at hindi na siya muling kinontak pa ni Mila pagkatapos. Agad niyang sinagot ang tawag, at narinig niya na kakaiba ang boses ni Mila. Gerald, pasensya ka na. Pero okay lang ba na makipag-usap sa'yo ngayon? May kailangan ako sabihin sa'yo. Ngumit ng mapait si Gerald. Oo, wala akong ginagaw ngayon. Wala naman akong girlfriend eh. Hahaha. Grabe yung ginawa mong pag-amin kahapon, Gerald. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman yon? Agad na naintindihan ni Gerald ang ibig sabihin ni Mila. Agad siyang pinaliwanag kay Mila ng lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Alice. Oh. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Gerald, isa lang ang sinagot ni Mila. Hindi niya sinabi kung naniwala siya sa kanya o hindi. Bakit biglang gusto mong makipagkita? Tanong ni Gerald. Dapat ba may rason ako para makipagkita sa'yo? Sagot pabalik sa kanya ni Mila.
Hindi naman, pero nagtatanong lang ako dahil sabi mo may kailangan ka sabihin sa akin. Ano ba yun? Wala. Kalimutan mo na yun. Beep beep beep. Bigla na lang binaba ni Mila ang tawag. Pakiramdam ni Gerald mababaliw na siya dahil sa pagkabalisa at di niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Napakahirap intindihin ng mga babae. Lalo pa yung matatalinong babae. Hindi niya kailanman lubos na maiintindihan kung ano ang iniisip ng mga babae. Bahala na. Siguro ay dapat niya nang hanapin si Mila. Oh my God! Mila, tingnan mo. Nandito yung tarantadong yun oh. Hindi ba siya kasama ni Alice? Ano ang ginagawa niya sa labas ng aming klase? Puffed! Sa palagay mo ba, ang nakakaawa na haltak na ito ay interesado sa ating Mila? Oh my God! Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari sa isip ni Alice. Bakit siya pumapayag na lumabas kasama ang inutil na yon? Naghihintay si Gerald sa labas ng classroom ni Mila. Isang grupo ng mga kaklase niya ang agad na pinagtawanan siya. Gayunpaman, na-immune na si Gerald sa lahat ng ito, ang tanging hiling niya lang ay lumabas kasama si Mila. Medyo nagulat si Mila na pupunta rito lahat si Gerald upang hanapin siya. Naghihintay siya para tawagan siya ni Gerald, ngunit labis siyang nabigo pagkatapos na hindi siya tumawag. Sa makatuwid, direkta siyang dumating sa klase. Sumang-ayon kaagad si Mila sa kanyang hiling. Dahil sa nagtiwala siya ngayon kay Gerald. Sa katunayan, pinagsisisihan ito ni Mila sa sandaling sinampal niya si Gerald kamakalawa. Sa kaibuturan, alam niyang hindi siya ganoong klaseng tao. Sa sandaling ipinaliwanag niya ang mga bagay kahapon, naniwala siya sa sinabi niya. Nagulat ang lahat ng maglakad palabas ng classroom ang dalawa at lumabas ng campus. Gerald, hindi ba sinabi ko sa iyo na ang panganay kong pinsan ay kagagaling lamang mula sa country? Naging abala siya sa pakikitungo sa kanyang negosyo, ngunit kamakailan ay napalaya. Noon pa niya gusto kang makilala. Gusto kong tratuhin mo ang hapunan kong panganay na kapatid, sagot ni Mila. Ay, okay lang. Kailan? Napagaan ang pakiramdam ni Gerald nang maramdaman niyang humupa na ang galit ni Mila. Pumayag naman siya agad. Wala kang klase sa hapon di ba? Bakit hindi tayo sabay na mag-lunch? Ang panganay kong pinsan ay magiging abala muli sa loob ng ilang araw. Babalik siya sa country matapos ang kanyang trabaho. Sige kung ganun. At sa gayon ay naayos ito. Nagsimulang maghanap ng makakain si Gerald. Ayaw niyang magtungo sa Mayberry Commercial Street dahil maraming mga pamilyar na muka ang naroon. Bukod, ito ay medyo masyadong marangya. Matapos talakayin ang bagay na ito, nagpa siya si Gerald sa isang lugar na tinawag na Little Bamboo House. Ito ay isang bahagyang tahimik na pagtatatag, at kahit na hindi ito bahagi ng Mayberry Commercial Street, ito ay isang restaurant pa rin na binuo ng Mayberry Commercial Group. Pagdating sa mga kita, hindi kahit tatlong mga restaurant sa Mayberry Commercial Street ang may hahalin tulad sa perang inipon nito. Pagkarinig niya nito, mabilis na nag-book si Gerald ng isang silid sa restaurant bago direktang tumungo doon kasama si Mila. Pagdating, napagtanto ni Gerald na ang Little Bamboo House ay hindi ganoon kaenggrande o kasing marangya tulad ng inaakala niya. Sa halip, ang lahat ay naramdaman na parang nakapasok lamang sila sa isang maliit na nayon ng bundok pagkatapos ng pag-alis mula sa lungsod. Ang lahat ng mga silid sa maliit na gusali ay gawa sa bato. Eleganteng may isang ugnay ng pagiging simple, mukhang isang maliit na kubo na tuwid na lumabas mula sa dating panahon. Hito, Sister Cara. Sa ganitong paraan. Matapos ang paghihintay na tumagal ng mas mababa sa kalahating oras, isang magandang at fashionable na bihis na batang babae ang lumakad papunta sa restaurant. Naghihintay sina Gerald at Mila sa labas, kung saan sinalubong siya ni Mila sa tuwa. Oh, Mila, sino ang pumili sa lugar na ito? Bakit ang restaurant na ito? Mukha talagang lumana. Lumakad sa kanila ang magandang babaeng nagngangalang Cara. Nakasuot siya ng naiinis na mukha habang hinuhubad ang kanyang salaming pang-araw. Hello, Pinsan Cara. Ako si Gerald. Ako ang nagpasya sa restaurant na ito, sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Si Cara ay halos kapareho kay Rita. Ang dalawa ay pambihirang napakarilag, at kasama ang kanilang pambihirang kagandahan ay dumating ang pambihirang mga inaasahan. Inaasahan ni Gerald na magreklamo siya tungkol sa restaurant sa lalong madaling pagdating. Haha! Si Rita, ang kanyang kapatid na babae, ay ganito rin.
Si Kara ay hindi ganong magalang, at nagsimula siyang magsalita sa sandaling siya ay pumasok sa silid. Oh, kaya ikaw si Gerald. Noon pa man gusto kitang makilala. Narinig ko ang aking dalawang nakababatang kapatid na babae na nagsasabi kung gaano ka karga, at bumili ka pa ng isang Lamborghini matapos na maabot ang jackpot. Kaya bakit mo ako dinala sa ganitong uri ng lugar noon? Tinaas pa nito ang kamay at tinakpan ng bahagya ang ilong. Napakalinis dito, kaya paano posibleng magkaroon ng anumang baho? Dumiretso sa point si Kara. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung magkano ang natitira mong pera mula sa mga panalo sa loto? Tanong niya. Medyo napangisi si Gerald. Hindi gaanong. Ginugol ko na ang halos lahat. Ha? Kaya nahulaan ko ito ng tama. Meron kang typical na novio Richie mentality. Dapat ayos lang para sa mga maaring mapanatili ang kanilang kayamanan, ngunit naniniwala ako na maaring napapasobra mo ito isinasaalang-alang ang kotse na iyong binili, sagot ni Kara habang umiling-iling. Tumango lamang si Gerald bilang sagot. Tila ni Mila o Rita ay walang nabanggit tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa kanilang kapatid na babae. Malinaw na inilihim ng dalawa ang kanyang lihim. Kaya, Gerald, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Tanong ulit ni Kara. Mapapamahalaan lamang ni Gerald ang isang sloppy reply kapag nagposing ng ganoong tanong. Hindi ko pa ito naisip. Umiling-iling si Kara sa pagkabigo. Agad na binago ni Mila ang mga paksa. Sister Kara, hindi mo ba sinabi na ilang kaibigan na nag-aaral at nagtatrabaho sa ibang bansa ay pupunta sa Mayberry City ngayon? Nasaan sila? Ay, nandito rin sila. Una kong binalak na sabay kaming mag-lunch upang makilala mo rin sila pareho. Lahat sila ay mga elite na nag-aaral sa ibang bansa, ngunit tingnan lamang ang mababang lugar na ito. Paano ko maaring tanungin sila? Ha? Naniniwala ako na ang restaurant na naibuk ni Gerald ay talagang maganda, Sister Kara. Bukod dito, ang lugar na ito ay nag-aalok ng board at panunuluyan, at madali kaming makakaayos para sa kanilang tirahan, sagot ni Mila. Wala na lamang mapangiwi si Kara. Hahaha. Ano? Ayusin ang upang manatili sila dito. Ate, sinusubukan mo ba akong ipahiya sa harap ng aking mga kaibigan? Doon lang, biglang nagring ang cellphone niya. Nagmamadali sinagot ni Kara ang phone niya. Ano? Dumating ka na, sinundo ka na ng kapatid mo? Hindi pa ako nakakain. Naghahanda ako na mag-lunch kasama ang aking kapatid ngayon. Ang lugar na ito ay tinawag na Little Bamboo House. Sa palagay ko mas makabubuting hindi ka pumunta dito. Ang lugar na ito ay mukhang mas mababa, kaya dapat kang pumunta sa ibang lugar upang kumain sa halip. Habang nagsasalita siya, sinulyapan ni Kara si Gerald na may itsura ng pagkasuklam. Naramdaman niya na si Gerald ay isang partikular na mababang tao. O eking Diyos! Pupunta ka ba talaga dito? Hindi alam ni Gerald at Mila kung ano ang sinasabi nila sa telepono ngunit tila ba gusto ng kaibigan ni Kara na lumapit upang tingnan ang lugar na ito. Kinilabutan si Kara. Nagsimula na siyang magreklamo matapos isara ang telepono. Naku ate! Tingnan kung paano mo ako mapapahiya ngayon. Itinulak ko ang isang pagtitipon kasama ang ilan sa aking mga kamag-aral sa tanghali ngayon lamang upang makarating ako at makilala ka. Bilang isang resulta, tingnan lamang kung anong uri ng lugar ang inayos ng kasintahan mo upang makapag-lunch tayo. Orihinal na pinaplano ko para kay Gerald na mag-ayos ng ilang tirahan para sa aking mga kaibigan ngunit kalimutan lamang ito. Tahimik na reklamo ni Kara. Medyo hindi nakaimik si Gerald. Bagaman ang Little Bamboo House ay mukhang isang napakaabang at mababang kinalugar, bukod sa labis na mamahaling pagkain sa Wayfair Mountain Entertainment, ang mga pagkain dito ay pambihirang mahal din. Ang pangunahing pokus ng Wayfair Mountain Entertainment ay ang kanilang tanawin, aliwan at karanasan sa kainan. Tulad ng para sa Little Bamboo House, ito ay tulad ng iminungkahi ng pangalan. Ang pangunahing pokus ay isang magandang karanasan sa kainan sa isang matikas at vintage na kapaligiran. Ang malaking bahay na kawayan at ang mga dingding na bato ay ginamit upang ilarawan ang puntong ito. Bukod dito, ang mga chef na nagtatrabaho sa restaurant na ito ay pawang mga nangungunang chef na nagdadalubhasa sa iba't ibang mga lokal na lutuin sa bansa. Gayunpaman, tila parang hindi nasiyahan si Kara. Kung alam niya na ganito ang mangyayari, ayusin na lang niya na pumunta sila sa Wayfair Mountain Entertainment. At the same time, biglang dumating ang isang mamahaling sasakyan.
Nagsimula ring magring ang phone ni Kara. Tumayo si Kara sa kahiyan habang sinabi niya, pumunta talaga sila rito. Sa labas, tingnan natin. Kumaway ang braso ni Kara at lumabas ng restaurant habang sinasagot ang tawag. Lisa. Yara? Narito ka? Kara? Oh may, anong klaseng lugar ito? Hindi naman ito kahanga-hanga. Dalawang magagandang babae ang lumabas ng kotse at binati si Kara sa oras na ito. Hinila ng babaeng nagngangalang Lisa ang driver palabas ng driver's seat habang sinusubukan niyang ipakilala kay Kara ang isang guwapong bata. Kara, ito ang aking kapatid, Kuron. Dumating siya hanggang sa Mayberry City mula sa Windmill upang sunduin lang ako ngayon. Sinabi niya na gusto niya akong dalhin sa paligid ng Mayberry City. Wow! Magaling yan, ang gwapo din talaga ni Kuron. Sagot ni Kara habang nakangiti. Hello, Sister Kara. Naririnig ko dati ang pagsigaw ng aking kapatid kung gaano kakaganda, ngunit talagang hindi ako naniniwala sa kanya sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos makita ka ngayon, masasabi ko lang na Sister Kara, mas maganda ka pa sa personal kaysa sa inilarawan sa iyo ng aking kapatid. Sambit ni Kuron habang nakangisi at inaayos ang kanyang suit. Patuloy niyang pinupuri si Kara para sa sobrang ganda. Nga pala, Kara, ang magandang babaeng ito ba ang pinsan na kapatid, si Mila na lagi mong pinag-uusapan? Halos kasing edad niya ang hitsura niya. Sagot ni Lisa na may ngiti sa labi. Sumulyap din si Kuron kay Mila sa oras na ito. Hindi maalis ang tingin ni Kuron kay Mila pagkatingin niya sa kanya. Pasimple siyang napakaganda. Ay ipapakilala ko rin ang aking kapatid na babae sa Kuron upang magkakilala silang dalawa at maging magkaibigan. Ngumiti si Kara sabay talikod at sininyasan si Mila na lumapit at kamustahin. Kasabay nito, bigla niyang naalala na may kasintahan na si Mila at nakatayo sa tabi niya ngayon ang pangit na kasintahan. Damn it! Paano niya nakalimutan si Gerald? Kumusta, Sister Lisa? Ito ang aking kasintahan, si Gerald. Gusto ni Gerald na pakitunguhan ang lahat sa pagkain ngayon. Hawak ni Mila ang mga braso ni Gerald habang ipinapakilala siya sa mga tao roon. Ang pagpapakilala na ito ay agad na nawala sa kanilang interes si Lisa at ang kanyang kapatid. So, may boyfriend na siya. Hey! Ano ang maaring maging masarap dito? Narinig ko ang ilan sa aking mga kamag-aral na nagsasabi na ang pinakamagandang lugar upang kumain ay sa Mayberry Commercial Street. Mayroong isang magandang restaurant na pinangalan ng Homeland Kitchen na nagsisilbi ng masarap na pagkain doon. Bakit hindi tayo pumunta doon? Tratuhin ko ang lahat sa isang pagkain. Homeland Kitchen. Narinig ko na rin ang lugar na iyon dati. Magaling yan, dun tayo dun. Malinaw na walang pagtutol si Kara tungkol sa pagbabago ng lokasyon. Ang Homeland Kitchen ay mas mahusay kumpara sa lugar na ito. Gayunpaman, wala ring nagawa si Gerald dahil lahat sila ay hindi interesado sa restaurant na ito. Dahil handa silang lahat na pumunta doon, ang tanging magagawa niya lang ay ang sundin. Kabanata 233. Nagselos si Lilian. Siya ay bad mood at naramdaman niya na si Gerald ay masakit sa kanyang mata noong nakita niya itong lumalapit sa kanya. Kaya pa ni Lilian na magpanggap na mabait noon, ngunit nagalit agad siya noong nakita niya si Gerald. Sa madaling salita, maraming mga masasamang bagay ang sinabi niya sa publiko. Ang lahat ay dumating na at pagkatapos nilang pakalmahin si Lilian, sa wakas ay kumalma siya ng konti. Talagang gusto ni Gerald na gawin ang isang bagay sa ngayon. Gusto niya talagang bigyan ng malakas na sampal si Lilian sa mukha niya. Masama na nga patuloy siyang inaasar at binubuli ni Lilian. Ngayon, minamaliit niya si Gerald at nagsasalita pa ng masasamang bagay sa kanya. Okay. Tama na, Lilian. Bakit mo siya pinagtritripan? Kung gusto niyang kumain, hayaan mo na lang siyang kumain. Mayroon kang reputasyon na dapat alagaan. Kung tutuusin, magiging teacher ka na at magkakaroon ka ng matatag trabaho na may permanenteng kita. Nakangiting sabi ni Hayward. Nang makita niya na si Hayward ay personal na lumapit para pakalmahin siya, sa wakas ay huminahon na si Lilian. Hay! Iniinis at naguguluhan lang ako sa taong ito. Kahit na mahirap ka dati, Brother Hayward, kahit papaano ay mayaman ka na ngayon pagkatapos makatanggap ng pera. Hindi mo ako makakalimutan at baliwalain dahil lang doon, di ba? Tanong ni Lilian habang nakasandal siya kay Hayward. Bakit ko naman gagawin yon?
Kahit anong mangyari, ikaw, Lilian, ang ituturing ko na best friend ko parati, natatawang sumagot si Hayward. Ang mga salitang iyon ay medyo hindi maganda para kay Sharon. Sa katunayan, lahat ng naroroon ay nakaramdam ng mali ngayong gabi at malinaw na isang tug-of-war ang namamagitan kay Lilian at Sharon. Ang parehong karibal ay patuloy na nakikipaglaban ng lihim habang nakadikit sila kay Hayward. Ang hometown ni Hayward ay malapit ng ma-redevelop. Kahit anong mangyari, sigurado siyang makakatanggap ng ilang mga pag-aari bilang kapalit. Dahil dito, siguro siya na makakuha siya ilang milyong dolyar at sigurado ang kanyang financial security. Hindi nakapagtataka na ang dalawang mga magandang babae ay labis na nakikipaglaban para sa kanya. Gerald, halika ka dito. Roasted na tong isa. Napatingin si Queta kay Gerald, nakakunot na ang kanyang mga kamao at mukhang sasabog na sana siya sa galit. Nagmamadali niyang hinila si Gerald sa isang tabi. Si Queta ay nagpatuloy sa pagpapayo at pagpakalma kay Gerald. Hindi nagalit si Gerald dahil sa pagpapakalma ni Queta. Hahaha. Pwede nilang pagtripan si Gerald kung gusto nila. Isang bagay lang ang nasa isip ni Gerald. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang magiging hitsura nila Lilian at Sharon kapag nalaman nila ang kanyang pagkatao. Manghinayang ba sila sa kanilang mga aksyon ngayon? Mapait nang umiti si Gerald. Hindi niya pinapansin ang mga ito, nasisiyahan lang siya sa tanawin ng laki kasama si Queta. Nang gabing iyon, inilagay ni Hayward ang lahat sa guest house ng village. Nakita ni Gerald na gabi na at mukhang gusto ni Queta na magpalipas ng gabi dito. Siguro na-miss ni Queta ang mga oras na nakasama niya ang kanyang mga adoptive parents. Pagkatapos pumunta nila Lilian at ng iba pa sa kanilang mga kwarto, kumuha ng sariling kwarto sila Gerald kay Queta. Sa madaling salita, bukod sa insidente kasama si Lilian, ang araw ni Gerald ay naging relaxed din. Hindi siya makapaghintay na ma-develop ang bundok. Kapag natapos na iyon, mabubuhay siyang mag-isa ng tahimik at payapa. Tahimik ang gabi na iyon. Kinaumagahan, hinatid niya si Queta sa baba ng bundok. Inaasahan niyang hindi niya makakasalubong si Lilian at ang iba pa. Baka bugbugin lang niya ang mga ito sa oras na ito. Biglang hinampas ng malakas ni Gerald ang preno at biglang huminto ang kotse. Mayroon pang ilang oras bago ka magsimula sa trabaho, at mayroon akong ilang ekstrang oras bago magsimula ang klase ko. Pumunta tayo sa Michelin restaurant na iyon para kumain. Itinuro ni Gerald ang Michelin-starred restaurant sa tabi ng kalsada. Wow! Narinig ko sa mga kasamahan ko na talagang mahal ang mga Michelin restaurant. Ang mga mayaman na tulad mo ang kayang magbayad sa ganoong lugar. Hindi ako papasok doon. Umiling si Queta at tumingin sa sahig. Ngumiti si Gerald. Huwag kang magalala. Okay lang sa akin kung gusto mong kumain dito araw-araw. Mula nang siya ay naging malambot, ang kumpiyansa ni Gerald ay tumaas, lalo na sa paraan ng kanyang pananalita. Kabanata 234. Dalhin mo dito at titingnan ko kung totoo ba o hindi. Namula ang mukha ni Kara na may pagtataka nang maingat niyang kinuha ang bote ng red wine at paulit-ulit itong sinuri. Patungo sa katapusan, naramdaman niya ang higit na nasasabik matapos itong tingnan. Talagang tunay ito. Ah! Tingnan mo rin ako. Nasasabik si Chris sa mga sandaling iyon. Ang lahat ay tumingin sa Quran na may isang gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Para bang naisip nila sa una na siya ay isang mahusay lamang, ngunit sa ngayon, bigla nilang napagtanto na siya ay talagang isang kamanghamanghang lamang. Quran, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng background ang mayroon ang iyong kaibigan? Kailan ka nagkaroon ng ganoong kalakas na network? Alam mo bang ang ganitong uri ng pulang alak ay karaniwang tinatangkilik ng mga malalaking boss mula sa ibang bansa? Mas tiningnan ni Kara ang kuron, mas nagustuhan siya nito. Opo kuya. Bakit hindi ko alam na mayroon kang mga napakalakas na koneksyon? Halika, ilan pang mga bagay na tinatago mo pa sa akin? Hindi ko rin masyadong alam. Gayunpaman, talagang binibigyan ako ng aking kaibigan ng sobrang mukha ngayon. Hahaha. Medyo nataranta si Kuron sapagkat nararamdaman niya na ang buong damdaming binigay sa kanya ng lahat ay medyo napakalaki. Ang Kuron ay hindi rin masyadong nanirahan tungkol dito. Nakaramdam lamang siya ng kasiyahan habang si Kara at ang iba pa ay lahat ay humuhupa sa kanya sa paghanga. Si Gerald ay simpleng walang malasakit sa tagiliran. Naniniwala siya na ang bote ng pulang alak na ito ay dapat na ibinigay ni Jen. Ang batang babae na ito ay talagang binibigyan siya ng sobrang mukha.
Gayunpaman, kahit na inaalis ng Quran ang mga bunga ng kanyang tagumpay, hindi plano ni Gerald na magsabi ng anuman. Kung sabagay, alam niyang hindi rin siya paniniwalaan ni Kara. Ang pangalawang dahilan ay dahil lang sa ayaw ni Gerald na sirain ang masasayang inaasahan ng lahat. Patunayan lamang na siya ay mahusay. Nakakasawa. Naisip ni Gerald na sapat na upang maging masaya ang lahat. Ang pagkain ay dumaan tulad nito. Sa buong pagkain, sinimulan ni Kara na maramdaman na si Gerald ay lalong nakakakuha ng higit na pansin sa kanya. At sa iyon, hindi lamang niya mapigilan ang paghahambing kay Gerald sa Quran. Matapos silang kumain, lahat ay excited nang bumaba. Sa parehong oras, si Kuron ay nagtungo sa front desk upang bayaran ang singil. Sir, mayroon kang 30% diskwento para sa pagkain na ito. Ano? Nagulat na naman ang lahat nang sabihin ito ng kahera sa front desk. Damn it! Quran, kamangha-mangha ka talaga. Maaari ka ring makakuha ng isang 30% na diskwento. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Muling bulalas ni Kara. Hey! Ito ay isang maliit na bagay lamang. Sister Kara, Mila, bakit hindi tayo lumabas at magsaya ng magkakasama? Pagkatapos nito, makakapag-ayos na kami ng isang lugar para makapagpahinga ang aking kapatid mamaya. Saiji. Sa totoo lang, madalas akong naglaro at naglibot sa Mayberry City nang mas bata pa ako. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-abroad, hindi pa ako masyadong nakabalik. Ngunit maaari kong hilingin sa aking kapatid na humingi ng pahinga mula sa paaralan mamaya sa hapon. Pagkatapos nito, lahat tayo ay maaaring magkakasamang lumabas at magsaya. Mayroon din akong isang pares na mga kaibigan sa high school at universidad na nais ring makilala ako. Lahat tayo ay maaaring magsama-sama pagkatapos. Sagot ni Kara habang nakangiti. Mabuti naman. Kung iyon ang kaso, mag-i-book na lamang ako ng isa pang mesa sa Homeland Kitchen para sa hapunan ngayong gabi. Sagot ni Kuron habang tinatapik ng marahan ang kanyang dibdib. Aba, ate, Sister Lisa, mayroon pa tayong nangyayari sa paaralan mamayang hapon kaya hindi na kami sasali sa inyo. Magsaya ka? Babalik muna ako sa universidad kasama si Gerald. Nasasabi ni Mila na medyo hindi komportable si Gerald. Sa katunayan, nais niyang yayain si Gerald na kumain kasama ang kanyang kapatid ngayon upang maakit niya ang kanyang loob. Gayunpaman, inaalis ng Quran ang lahat ng nakatuon sa kanya. Naintindihan din ni Mila na hindi simpleng ibunyag ni Gerald ang kanyang sariling pagkatao. Dahil sa takot na magalit si Gerald, naramdaman ni Mila na ang pinakamagandang gawin ay ang bumalik muna kay Gerald. Ngunit hindi talaga magiging masaya kung hindi ka sumama sa amin, Mila. Kailangan ka naming maging gabay sa paglalakbay sa lahat. Pagsusuma mo ni Kuron. Nang makita niya ang pagtitiyaga ni Mila, kinailangan na lamang niyang tumingin sa Kara. Agad na naintindihan ni Kara ang kanyang hangarin at malamig siyang sumulyap kay Gerald bago niya sinabi kay Mila. Mila, samahan mo muna ako sandali. May kakausapin ako sa iyo tungkol sa isang bagay. Hinila ni Kara si Mila papunta sa gilid. Walang makapagsabi sa sinabi niya sa mahinang boses. Paminsan-minsan ay tinignan ni Kara si Gerald bago siya tumingin sa halip sa Quran. Marahil ay sinusubukan niyang akitin si Mila na makipaghiwalay kay Gerald sa lalong madaling panahon at sa halip ay makipag-ugnay sa Quran. Tumanggi si Mila na gawin ang iminungkahi ni Kara sa huli. Ate, pupunta ka na lang at magsaya. Babalik lang muna kami ni Gerald sa universidad. Umalis sina Mila at Gerald matapos magpaalam sa lahat. Hindi mapigilan ni Kara na makaramdam ng labis na pagkabalisa. Para bang hindi niya may matchmake ang dalawa. Sister Kara, okay lang. Si Mila ay kapatid mo kaya natural na siya rin ang aking mabuting kaibigan. Tiyak na hahanapin ko siya ng mas madalas sa hinaharap. Hindi mapigilan ng Kuron na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Gayunpaman, mapipilit lamang niya ang isang ngiti sa kanyang mukha. Okay, Quran. Natutuwa ako na hindi ka nasiraan ng loob. Huwag kang mag-alala, Kuron. Tiyak na makukuha ko ang aking kapatid na babae upang makipaghiwalay sa kanya maaga o huli. Paano siya may kukumpara sa iyo, Quran? Sagot ni Kara habang nakangiti. Pagkatapos nito, ang grupo ay nag-ikot sa maraming lugar sa Mayberry City. Maya-maya lang gabi na. Una nang binalak ni Kara na anyayahan ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang high school at universidad na sumama sa kanya sa hapunan mamayang gabi. Gayunpaman, wala pang plano sina Kuron at ang kanyang kapatid na umalis.
Sa makatuwid, simpleng gumawa sila ng appointment upang kumain na magkasama upang mas makilala rin nila ang isa't isa. Patuloy na ipinakita ni Kuron ang kanyang mapagkaloob na panig. Nag-book siya ng isa pang silid para sa hapunan sa Homeland Kitchen. Pagkatapos ng lahat, ang waitress sa Homeland Kitchen ay naging labis na mapagbigay sa kanya ng maaga sa araw na iyon. Maraming mga estranghero dito ngayon kaya't muli siyang makapagpakita. Inimbitahan ni Kara ang isa pang 5 hanggang 6 na mga kaibigan na puntahan at samahan sila para sa hapunan. Sa makatuwid, nag-book sila ng isang mas malaking silid para sa hapunan ngayong gabi. Sige lang. Dalhin mo sa akin ang lahat ng iyong pinakamahusay na pinggan sa iyong restauran. Kinuha ni Kuran ang mga susi ng kotse bago tumawid sa kanyang mga paa. Wow! Kara, ito ba ang kamanghamanghang batang kapatid na pinag-uusapan mo kanina? Napakaganda ng pagkatao niya at parang charismatic din siya. Hahaha. Nga pala, Kara, may girlfriend na ba siya? Mayroon akong isang kapatid na babae na pinsan na walang asawa din. Oh? Kung maaari lang magkaroon ako ng ganoong kasintahan na tulad din niya. Lahat ng mga kaibigan ni Kara na dumating ay pawang mga babae. Sa buong panahon, lahat sila ay napuno ng paghanga at pagpapahalaga sa pagtingin nila sa Quran. Ang mga mayamang lalaki ay partikular na kaakit-akit. Lalo pa ito sa mga mayamang batang lalaki na maaaring manguna. Hindi mapunta ni Kara ang kanyang sarili upang sabihin na walang kasintahan si Kuron. Kung siya ay ninakawan ng ibang babae, kung gayon ang kanyang pinakamamahal na pinsan na kapatid ay hindi na makakatayo ng isang pagkakataon. Haha, dapat na huwag na kayong magtanga-tanga mga babae, okay? Ihahatid na ang pagkain sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng higit pang mga sorpresa na darating pagkatapos maihatid ang pagkain. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito upang pahalagahan ang sorpresa, okay? Sagot ni Kara na may ngiti sa labi. Ah? Anong klaseng sorpresa ito? Kara, binibigyan mo kami ng napakataas na inaasahan mula nang dumating kami ngayon. Oo? Sabihin mo lang sa amin kung ano ito. Ngumiti si Kara bago niya sinabi, malalaman mo matapos ang paglilingkod sa amin ng pinggan sa waitress. Sa parehong oras, si Kara ay may napakataas na inaasahan. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Kara na sumulong ang Kuron. Sa ganitong paraan, magkakaroon din siya ng maraming muka at respeto. Sa wakas ay hinintay niya ang waitress na matapos ang paghahatid sa kanilang lahat ng kanilang pinggan. Mga kababaihan at Ginoo, lahat ng iyong pinggan ay naihatid na. Mangyaring tamasahin ang iyong hapunan. Ngumiti ang waitress bago siya tumalikod at umalis. Humph! Sandali lang. May hinala na tanong ni Kara, sigurado ka bang naihatid mo na sa amin ang lahat? Wala ka bang nakakalimutan? Umiling ulit ang waitress habang sinasabi, hindi. Dinala at naihatid ko na sa iyo ang lahat ng iyong inyutos. Slam! Agad na hinampas ni Kara ang kanyang mga kamay sa mesa. Bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ang bibili ng hapunan ngayon? Sigway dito. Hindi mo ba nakikita na wala pa kaming inumin sa aming mesa? Galit na paalala ni Kara sa waitress. Sa totoo lang, nakakakuha ito ng muka sa kanya. Kung sa bagay, babalik si Kara sa bansa matapos mag-aral at magtrabaho sa ibang bansa. Siya ay nanirahan sa country ngayon at siya ay may mataas na pamantayan. Ang mga ganitong uri ng tao ay pinanganak na narcissistic. May kakayahan silang magmahal ng kaunti, maliban sa kanilang sariling muka at reputasyon. Excuse me, miss, pero hindi mo pa na-order. Narito ang listahan ng mga inuming hinahatid namin. Mangyaring tingnan. Inabot ng waitress ang menu kay Kara. Sa pagkakataong ito, natigilan si Kara. Ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay nanunuya, Kara, anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na magkakaroon ng sorpresa pagkatapos ng pagkain? Nasaan ang sorpresa? Humph! Hindi ako titingin sa menu. Hayaan mong ipaalala ko ulit sa iyo. Ito si Gwade. Narito si Gwade, sa palagay ko dapat mong malaman ang higit kaysa hindi bigyan ng muka. Tinawag ulit ni Kara ang pangalan ni Quran. Pasensya na, miss. Ang lahat ng mga panauhin sa aming restaurant ay mga batang executive at malalaking boss. Hindi kami nagbibigay ng mga regalo sa lahat araw-araw. Seryoso ka ba ngayon? Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit na anong muka? Alam mo ba kung sino si Kennedy? Isa siyang mabuting kaibigan ko. Nagtatalo na nagtanong si Kuron.
Alam ko na mayroong isang binata na nagngangalang Kennedy na pumupunta rito upang kumain ng madalas. Hindi rin namin siya binibigyan ng mga libreng regalo, sagot ng waitress na may natataranta na mukha. Damn it! Hindi mo talaga ako binibigyan ng mukha, hu. Parehong Kuron at Kara ay may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha sa ngayon. Ito ay totoo lalo na isinasaalang-alang kung paano ang lahat ng mga kaklase ni Kara ay nakatingin sa kanya, na tumatawa sa kanilang sarili. Gusto ng mga kababaihan na ihambing ang lahat kung tutuusin. Kahit na silang lahat ay matalik na kaibigan, ang kanilang kompetisyon sa isa't isa ay madalas na malakas. Dahil nag-aral si Kara sa ibang bansa, kasalukuyang nagtatrabaho doon, ang kanyang grupo ng mga kasintahan ay nagsiselos na sa kanya sa una. Kung tinawag niya ang isang napakalakas na presensya sa kanya, tiyak na lalo silang naiinggit at naiinggit sa kanya. Gayunpaman, ang nakakatawang bagay ay tila parang si Kara at ang binatang ito, si Kuron ay nagpapaloko sa kanilang sarili. Kalimutan mo na. Wala kang alam. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanya muli at hindi ko nais na kumain dito ngayon. Nais kong malaman niya kung sino ang nasaktan niya. Galit na galit din si Kuron, hinampas ng malakas ang mga kamay sa lamesa. Pagkatapos nito, pinangunahan niya kaagad si Kara at ang iba pa. Ang partikular na ito ay maaring hindi alam kung sino siya, ngunit ang babaeng kahera sa ibaba ay tiyak na alam. Gusto niyang ibalik ang kanyang muka at reputasyon doon. Matapos niyang magsalita, dumiretso siya sa front desk. Hindi na ako kakain dito pagkatapos nito. Ibigay mo sa akin ang singil. Mas malakas ang pagsasalita ni Kuron kaysa sa nararapat. Ang batang babae ng kahera ay walang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit simpleng nakaprint pa rin siya ng singil. Hello sir, ang paggasta mo para sa gabi ay $12,000. Magbabayad ka ba sa pamagitan ng credit card o cash? Ano? $12,000? Kumusta naman ang 30% diskwento? Gulat na tanong ni Kara. Discount? Paumanhin miss, ngunit wala kaming ganoong mga alok sa aming restaurant sa ngayon. Likas na kinilala sila ng babaeng kahera at simpleng tiningnan sila. Kung tutuusin, napakalakas pa niya ng pagsasalita, nagkunwaring napakamapagbigay. Sa halip tila gulat at takot na takot siya nang makita ang $12,000 na bayarin. Nakalimutan mo ba na kumain din tayo dito sa tanghalian? Binigyan mo ako ng 30% diskwento sa oras na iyon, at binigyan mo pa kami ng isang bote ng mahalagang pulang alak ng libre. Naramdaman ni Kara na parang naging berde ang muka. Siyempre, naalala ko yun. Gayunpaman, binigyan ka namin ng 30% diskwento, ang bote upang maipakita lamang ang aming paggalang sa aming pinakatanyag at pinakamahalagang panauhin. Sa katunayan, kung ang panauhing iyon ang siyang nag-aayos ng bayarin, hindi namin siya sisingilin para sa pagkain. Oh, not to mention, parang wala ang ating pinakakilala na panauhin ngayong gabi, paliwanag ng babaeng kahera na may mayelo na tono. Ano? Hindi ka nagbibigay ng muka sa Quran? Medyo nagulat si Kara. Ngunit sino ang maaring kilalang at mahalagang panauhing ito na nagpunta dito para sa tanghalian? Si Mila at Gerald iyon. Si Mila ay palaging isang taos-puso at mababang pangunahing tao. Tiyak na hindi siya kakain sa mga lugar na tulad ng Katanyagan. Kaya, paano siya maaring maging pinakakilalang tao at mahalagang panauhin ng Homeland Kitchen? Teka lang. Hindi kaya? Gerald? Dali-dali na tinanong ni Kara, si Gerald ba ang kilalang panauhing tinutukoy mo? Hindi namin alam. Alam lang namin na ang isa sa inyo ang aming pinakakilalang bisita sa tanghali. Sagot ng babaeng kahera habang ngumingiti. Damn it! Ano ang nangyayari? Tanghali na, nandito lang sina Gerald at Mila. Bagaman tumanggi ang ibang partido na sabihin kahit ano, alam na ni Kara ang sagot sa kanyang puso. Posibleng lahat ito ay dahil kay Gerald. Ngunit paano ito magiging posible? Isa sa mga kaklase ni Kara sa high school, biglang nagsalita si Donna. Kara, hindi mo ba dapat bigyan kami ng sorpresa? Ito ba ang sorpresa na ibinibigay mo sa amin? Si Donna at Kara ay matalik na magkaibigan mula pa noong high school at naging coursemate pa rin sila sa universidad. Bagaman sila ay matalik na magkaibigan, sila ang uri ng matalik na kaibigan na gustong makipagkompetensya at ihambing ang lahat na mayroon ang iba mula sa simula hanggang sa wakas. Una, nainggit si Donna kay Kara at kalaunan, nainggit si Kara kay Donna.
Nang maglaon, nag-aral si Kara at magtrabaho sa country salamat sa kanyang mahusay na mga resulta. Pagdating sa kompetisyon, ipinakita nito na si Kara ay huli na nagwagi laban kay Donna. Sa katunayan, malapit na lamang siyang magalak sa harap ni Donna, ngunit sino ang aasahan na makaharap sa sitwasyong ito sa halip? Lalo pang nahihiya at naiinis si Kara, lalo na't sadyang pinapahirapan ni Donna ang mga bagay. Tiyak na hindi sila makakakuha ng diskwento ngayon. Gayunpaman, nakakahiya din para sa kanila kung magpasya silang bumalik sa kanilang pwesto. Maaari lamang kagatin ng Quran ang bala at maayos ang bayarin na may isang madilim na mukha. Kailangan niyang magbayad ng $12,000 para sa pagkain ng hindi man lamang kumagat. Ano ang mas masahol pa ay ang katotohanan na hindi siya nagawang manlibang. Ngayong natapos na niya ang pagbabayad ng napakalaking halaga, hindi na kayang bayaran ng kuron ang tirahan nila. Nga pala, Kara, iyong mga kaibigan mula sa ibang bansa ay wala pang matutuluyan, di ba? Bakit hindi natin ito gawin? Maaari kong gawin ang mga pag-aayos para sa ilang pagkain at tirahan para sa kanila. Masisiyahan kaming makakain ng sama-sama bago magpahinga ng tuluyan. Sigurado akong hindi tayo komportable sa pagtulog na walang laman ang tiyan. Tumawid si Donna at ngumiti ng mapait habang iniiwan ang Homeland Kitchen sa kahihiyan. Ayokong matalo ni Kara. Hindi, okay lang. May pera ako. Kakayanin kong mag-ayos para sa kanilang tirahan. Bakit hindi ako makakuha ng mga lalaki na manatili sa isang 5 bituin na hotel sa Mayberry City? Donna, kung maayos ka, hindi mo na kailangang bumalik ngayong gabi. Maaari rin akong mag-ayos ng isang silid para sa iyo ngayong gabi. Nangyayari na hindi pa rin tayo nagkita ng maraming taon. Maaari kaming magkaroon ng isang mahusay na chat magkasama pagkatapos. Kara, naisip ko na dahil ngayon ka lang bumalik sa bansa at mayroon kang isang negosyo sa pamilya, naisip kong maaari kang maging labis na mapagbigay. Bakit isang 5-star hotel lang? Hindi mo ba naiisip na hindi ka sapat na maasikaso? Tanong ni Donna habang nakangiti. Tinanong ni Kara, kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan ako makahanap ng isang espesyal o mamahaling lugar sa Mayberry City bukod sa isang 5-star hotel? Siyempre, meron. Narinig mo na ang tungkol sa Wayfair Mountain Entertainment. Mayabang na tanong ni Donna. Nagmamadaling sinabi ni Coron upang walang makalimutan ang kanyang presensya. Wayfair Mountain Entertainment. Narinig ko na yan dati. Narinig ko rin na posibleng sila ang nangungunang hot spring villa sa buong bansa. Ang halaga ng kanilang pagkonsumo ay mataas ang langit at ang mga pumapasok at umalis sa lugar ay ilan sa mga pinakamakapangyarihang at maimpluwensyang individual. Narinig ko na rin ang Wayfair Mountain Entertainment dati. Gayunpaman, hindi ko kayang bayaran ang lugar na iyon. Kung maaari mong pangalanan ako ng ibang lugar, gagawin ko ang lahat ng kinakailangang pag-aayos para sa aming pananatili doon, sagot ni Kara. Napagtanto niya na sadyang pinapahirapan siya ni Donna. Ayos, kung ganun. Papangalanan kita sa ibang lugar ngayon. Maaari kaming pumunta sa pangalawang pinakamahusay na Manor City pagkatapos. Nag-aalok din ang lugar ng pagkain at tirahan. Ito ay walang iba kundi ang Little Bamboo House. Sa pagkakaalam ko, ang halaga ng pagkonsumo doon ay bahagyang mas mababa kumpara sa Wayfair. Gumagawa ka talaga ng mabuti para sa iyong sarili sa loob ng ilang taon. Kung maaari mo talagang ayusin para sa amin upang manatili doon ngayong gabi, kung gayon talagang wala akong pagpipilian kundi ang tumingin sa iyo at ipakita sa iyo ang toneladang paggalang. Kapag nakita kita sa hinaharap, hindi kita tatawagin kay Kara, ngunit Sister Kara. Pabirong sagot ni Donna. Hindi niya sinabi ang lahat ng iyon upang pukawin si Kara. Simpleng sinasabi ito ni Donna para masaya. Pagkatapos ng lahat, alam ng sinumang ordinaryong tao, na kahit may pera sila, mayroong 2 lugar na hindi pa rin nila mapupuntahan tulad nito. Wala silang iba kundi ang Wayfair Mountain Entertainment at Little Bamboo House. Sa isang paraan, sinabi lang ni Donna kay Kara na hindi siya dapat maging sobrang yabang at mayabang dahil lamang sa nag-aral sa ibang bansa at kasalukuyang nagtatrabaho doon. Kailangang may mga merito na hindi niya makukuha sa isang paraan o sa iba pa. Gayunpaman, Puffed. Hindi mapigilang tumawa ni Kara. Little Bamboo House. Tumutukoy ka ba sa farmhouse na iyon? Kung maaari kong ayusin para sa ating lahat na manatili roon ngayong gabi, kailangan mong igalang ang iyong pangako at tawagan akong Sister Kara. Sumagot si Kara na may seryosong ekspresyon sa muka. Nang makita ni Donna na seryoso si Kara, agad niyang sinabi, okay.
Kung talagang kayang bayaran mo kami ng isang gabing pananatili doon, tiyak na tatawagin kita na Sister Kara. Hahaha. Okay, naayos na kung ganun. Si Lisa, Quran, maaari nating simulan ang pagmamaneho. Pumunta tayo sa Little Bamboo House. Biro ba yun? Una silang dapat na mag-lunch sa Little Bamboo House, na inayos ng nakalulungkot na haltak na iyon, si Gerald. Pagkatapos lamang makita ang lugar, mayroon ng sapat si Kara. Isang bansa lamang ang bumibisita sa isang lugar na tulad nito. Kahit na hindi na ito bagay sa kanya. Dahil nakapagpusta na sila, makontento siya kung ang ginawa lang ni Donna ay tinawag siya bilang Sister Kara. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa lugar. Waitress, kumuha ka sa amin ng isang mesa na may pinakamahal na pinggan. At gayon din, 1, 2, 3, 4, 5, ayusin ang 5 silid para sa akin ngayong gabi. Sigaw ni Kara. Sa ngayon, naramdaman niya na ang cool niya talaga. Okay, miss. Gagawin ko ang lahat ng mga pag-aayos ngayon. Ang kabuang presyo para sa mga silid ay $75,000. Mangyaring mag-swipe ng iyong card dito. Magalang na yumuko ang waitress kay Kara. Napakayaman ng babaeng ito. Ah? Ano? $75,000. Nagbubuk lamang kami ng 5 silid, at gagastos ako ng $75,000 para sa isang gabi. Tama ba ang narinig ko sa iyo? Tanong ni Kara nang hindi binubugbog ang palumpong. O binibini. Narito lamang ang mga presyo para sa karaniwang mga silid. Gayunpaman, lahat ng mga silid na iyong naibuk ay may kasamang komplementaryong hapunan. Nagtipon din kami ng mga sikat na chef mula sa buong mundo upang ipasadya ang iyong mga pagkain ayon sa iyong personal na kagustuhan. Ngumiti ang waitress at itinulak ang makina ng POS. Ito, sandali lang. Magkano ang magastos dito lamang maghapunan? Napamura si Kara. Kung hapunan lang ito para sa inyong lahat, hindi kami karaniwang nagbibigay ng mga silid. Gayunpaman, kung talagang gusto mo ng isang silid, maaari kang mag-book ng isa para sa $22,000. Pagkatapos nito, masisiyahan ka sa pagkain mula sa buong timog na bahagi ng bansa. Hanggat maaari mong pangalanan ang ulam, ang mga chef ay tiyak na maihahanda ito para sa iyo. Go! Si Kara ay tulala ng tulala. Ito ay naka-out na ito ay hindi isang lugar na bumibisita sa bansa ang mga bukol sa tuwing nais nila. Kahit na ang isang marangal na tulad niya ay halos hindi kayang bayaran ang lugar na ito. Biglang naisip ni Kara kay Gerald. Una niyang inayos ang isang tanghalian sa kanila, kahit na pinaplano na ring magtapon sa tirahan. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, maaaring iyon ay gastos sa kanya sa paligid ng 75 hanggang 70,000 sa madaling salita, si Gerald ay talagang maruming mayaman. Hindi niya ginastos ang lahat ng kanyang pera sa nangyari. Natitiyak din ni Kara na ang tao sa Homeland Kitchen na may autoridad na ipakita sa kanila ang mamahaling pulang alak ay walang iba kundi si Gerald. Diyos ko! Ito pala si Gerald talaga ang may pinakamuka. Hihi! Tigilan mo na ang kahiyan mo, Kara. Kung hindi mo kayang bayaran, aminin mo lang na hindi mo kaya. Hayaan mo akong gumawa ng lahat ng kinakailangang kaayusan noon. Pupunta kami at kakain sa lalong madaling panahon. Nagugutom na talaga ako ngayon. Sagot ni Donna, umiling at ngumiti ng mapait. Kalokohan. Nandito lang ako kaninang hapon. Siya nga pala, Lisa, nagpunta rin kayo dito diba? Halos kumain na kami at manatili dito. Sagot ni Kara. Kara, maaari mo na bang itigil ang pag-arte na parang ikaw ay napakahusay? Si Donna ay nagsimula ng tumangkilik kay Kara ng kaunti. Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Bakit hindi mo tanungin ang waitress kung nandito kami kaninang hapon? Hindi ba ang isang nagngangalang Gerald Crawford ay nag-book ng tanghalian at panuluyan, pagmamakaawa kay Kara? O binibini? Mayroong talagang isang Crawford na nag-book ng isang tanghalian sa pananghalian at tirahan sa tanghali ngayon. Nakuha pa niya ang pinakamarangyang suite. $70,000 iyon para sa iyo. Ang waitress ay labis na humanga dahil ang kanilang mayabang na manager ay hindi man lang naglakas loob na ituwid ang kanyang likod sa harap ng taong ito na nagngangalang Gerald. Ito ay naging isang pagkabigla sa lahat ng nagtatrabaho sa restaurant. Sus! Ang pamantayan niya ay $70,000. Gulat na gulat talaga si Kara. Hindi niya mapigilang maiisip kung gaano ito kahusay kung nandito lang si Gerald. Magiging maayos ang lahat noon. Anong muka ang hindi niya maibigay noon? Ngunit ano?
Arch. Nababaliw na talaga siya. Napuno ng panghihinayang si Kara at mabilis na tinawag ang pinsan niyang si Mila. Nais niyang tanungin kung maaari niyang makuha si Gerald upang tulungan sila sa pagkain at tirahan muli. Sinabi ni Mila sa pinsan na hindi siya makalusot kay Gerald. Ito ay sapagkat, sa ngayon, si Gerald ay may ibang gawain upang makumpleto. Bilisan mo? Ang bagal mo naman. Bakit hindi ka sumagot? Akala ko madulas ka. Si Cassandra ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan, at malamig na sinigawan niya si Gerald, na papalapit sa kanya. Paumanhin, magtuturo. Namatay ang phone ko. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong powerbank? Tinuro ni Gerald ang powerbank sa sakyan ni Cassandra. Kunin mo. Kunin mo. Napakawalang hiya mo talagang tao. Sagot ni Cassandra na may paghamak. Isinaksak ni Gerald ang kanyang telepono sa powerbank. Ayon sa kanilang kasunduan, dadalhin ni Cassandra si Gerald sa bar ngayong gabi. Naku, matapos na kumalma at pag-isipan ito, naramdaman ni Gerald na lahat ng ito ay dramatiko. Siya ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Ngayon, malapit na siyang magtrabaho sa isang bagong bar ng isang sakop. Hindi mapigilan ni Gerald na tumawa nang maisip niya ito. Nga pala, may sasabihin ako sa iyo, tanong ni Cassandra nang tila may naalala siya. Kabanata 239. Gerald, lahat ng dadalo ay pawang kagalang-galang at maimpluwensyang tao. Alam ng kaibigan ko na ikaw ang aking estudyante. Kaya, mas mahusay kang gumanap ng maayos ngayong gabi. Kung mangahas kang ipahiya ako, maaari mo akong hintaying makitungo sa iyo, masungit na sabi ni Cassandra. Hindi sumagot si Gerald at panay ang tingin sa bintana. Panoorin ang iyong pag-ugali. Ngumuso si Cassandra bago siya tuluyang tumigil sa pagsasalita at nakatuon sa pagmamaneho. Si Cassandra ay nakabihis ng kaakit-akit at nakakaganyak ngayon. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na malapit sa kanya. Naamoy niya ang halimuyak nito, at nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi kaakit-akit ang babaeng ito. Habang si Gerald ay malalim sa kanyang sariling iniisip, nakarating na sila sa bagong pasukan ng bar ng kalsada ng Mayberry. Ang mga mararangyang kotse na malaki at maliit ay nakaparada sa harap ng pasukan nito, at maraming tao ang naglalakad papasok at palabas. Nakita din ni Gerald na ipinadala ni Flynn ang bulaklak sa may pasukan ng bar. Gustuhin man niya ito o hindi, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa anumang paraan dahil malapit na silang magtatrabaho sa iisang kalye. Kahit si Michael, ang kanilang bagong boss, ay nagpadala din sa kanila ng isang bulaklak na tumayo bilang isang pagpapala. Maliwanag na ang may-ari ng bagong bar ay dapat may napakahusay at malakas na connection din. Cassandra, bakit ngayon ka lang nakarating dito? Hinihintay kita. Ang isang pares na nakahawak sa kamay ang lumitaw mula sa karamihan ng mga tao nang lumapit sila upang salubungin si Cassandra. Pasensya na? Medyo na late ako, salamat sa mga jam na iyon. Binabati kita, Cassie. Inaasahan kong ang iyong negosyo ay patuloy na unlad, sabi ni Cassandra sa babae na halatang asawa ng may-ari ng bar. Hahaha. Masaya lang ako na makakapunta ka dito ngayon. Siya nga pala, nagdala ka ba ng makakatulong sa akin? O ginawa ko? Narito siya. Nagpatuloy ang chat ng dalawa. Nainis si Gerald, nakatingin sa mga bulaklakang kinatatayuan upang makita kung mayroong anumang mga pangalan na kinikilala niya. Biglang hinila ni Cassandra si Gerald papunta kay Cassie. Tinatawag ka ng lady boss. Oh? Oh? Kamusta? Ako si Gerald. Mabilis na nag-react si Gerald, walang malay na inilahad ang kanyang kamay para makipagkamayan. Ang mga bagay ay nagsimula ng maging mahirap. Tinitigan ni Cassie at ng kasintahan ang kamay ni Gerald na may tigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino siya akala niya? Hindi ba't siya ay isang part-time na empleyado lamang? Talaga bang naisip niya na karapat-dapat siyang makipagkamay sa kanila? Maraming mga tao sa mga panahong ito ang nagbigay ng diin sa kanilang muka at reputasyon. Sa makatuwid, ang pag-ugali ay isang ganap na pangangailangan. Gayunpaman, kung ang mga puwang ng katayuan ng parehong partido ay masyadong malaki, ang pag-alog ng kamay ay medyo walang galang. Ganoon ang kaisipan ni Cassie. Ngumiti lamang siya ng mapanghamak. Anong ginagawa mo? Hilahin ang iyong sumpain ngayon din. Sigaw ni Cassandra. Mangyaring magkaroon ng isang maliit na mapagtanto sa sarili, hindi ba? Cassie, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng dapat gawin ngayon?
Sige. Pwede siyang pumunta sa bar at tumulong sa pagsisilbi ng inumin o kung ano-ano. Napatingin din si Cassie kay Gerald bago umiling ito na may isang ngiting-ngiti sa mukha. At tulad nito, naging server si Gerald sa bar. Likas na sinundan ni Cassandra si Cassie, ang lady boss, sa pinakamaluho na silid ng bar. Ang pagtatatag ay napakabuhay at nakapak sa labi, lalo na totoo para sa ngayong gabi dahil maraming mga mayamang tagapagmana ay narito. Ang mga panauhin sa talahanayan 6 ay nais ang 3 dosenang beer. Ano? Ngunit ako ay masyadong abala upang magpatuloy. Napakaraming bisita ngayong gabi. Hindi namin ito inaasahan. Diyos sumpain ito. Nakatayo ka ba, o ano? Bakit hindi mo ipinadala ang mga beer sa talaan 6? Ang waiter sa bar ay tinuro si Gerald, na nakaupo lang upang magpahinga matapos ilipat ang mga crates ng alak. Bilisan mo? Nagtaas ulit ng boses ang waiter. Hindi sigurado si Gerald kung gagawin lang niya ito o huwag pansinin ang mga tawag. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siyang gawin ito mula pa nang gawin niya ang trabaho. Kaya, kinuha niya ang mga serbesa at tumungo sa talahanayan 6. Sa talahanayan 6. Halika, mga kapatid. Masaya ka ba? Ako, si Sister Xabi, ay bibigyan ang lahat ng paggamot ngayong gabi. Lahat ay nasisiyahan lamang sa iyong sarili. Hindi kami uuwi hanggang sa tuluyan na tayong masayang. Mayroong 6 na babaeng panauhin sa table 6. Malinaw na ang mga batang mag-aaral sa universidad, ang mga kababaihan ay lahat ay nagpakita ng seksing, may edad, at nagdala ng isang magandang alindog sa kanila. Ang tumawag kay Sister Xabi ay bumaba ng isang buong bote ng beer ng sabay-sabay bago niyakap ang kanyang matalik na kaibigan, na nakaupo sa tabi niya. Sarah, anong problema mo? Hindi ka pa nakapag-broadcast ng live sa nakaraang 2 araw, at napakasakit at nalungkot ka. Karaniwan ikaw ang pinakamasaya kapag nasa isang bar kami. Palagi mong masasabi sa akin kung may mali. Sister Xabi, sa palagay mo mayroon bang mga nakatagong mayamang tagapagmana? Malinaw na kamukha niya ang isang tagapayat na wala namang pera. Gayunpaman, maaaring talagang mayaman siya sa lihim. At ang ibig kong sabihin talaga, labis mayaman. Ang taong nakaupo doon ay walang iba kundi si Sarah na nakakakuha lamang ng sampal sa mukha. Hindi niya mapigilan ang tunog ng sobrang pagkalumbay. Haha! Siyempre, laging may mga taong ganyan dyan. Ito ay, ngunit gayunpaman, napakabihirang. Ang isa pang sitwasyon na maaring mapawalang bisa ang posibilidad na iyon kung ang taong iyon ay narsismo. Ang mga nasabing tao ay lumalayo hanggang sa kumuha ng napakalaking pautang para lamang sila ay magmukhang mayaman at makapangyarihan. Ang totoo, kadalasan ang mga ito ang paupers. Sagat ni Sister Xabi. Si Sister Xabi ay tila nagmula-mula sa isang medyo mahusay na background. Galit na tumango si Sarah. Opo, Sister Xabi. Ayon sa aking mga naobserbahan, ang taong ito ay dapat na maging isang seryosong narsisista. Nagtanong ako sa paligid at tiningnan ang kanyang background, at nalaman ko na siya ay nanalo sa isang loterya. Marahil ay mayaman lamang siya dahil doon, gayunpaman, napakahilig niyang magpakitang gilas. He! Huwag seryosohin ang isang taong ganyan. Halika, uminom tayo. Tiyak na magiging mahirap siya muli maaga o huli. Ang mga salitang iyon ay hindi maiwasang mapagaan ang pakiramdam ni Sarah. Sa totoo lang, ito ay isang buong araw ngunit siya ay tulad ng pagkabalisa tulad ng siya ay. Wala siyang labis na gana kumain o maiinom at naramdaman din na ang alak ay walang lasa. Ang lahat ay dahil sa Gerald na iyon. Nakuha niya ang isang totoong matapang na sampal sa mukha ng umagang iyon, hindi pa mailalahad ang pag-alam tungkol sa kung paano talaga si Gerald ang maging Crawford. Ang Lamborghini ay maaaring pagmamay-ari lamang niya. Hindi talaga maintindihan ni Sarah kung paano siya maaaring may-ari ng kotse na iyon. Kung talagang ganun kayaman si Gerald, bakit siya patuloy na binubuli? Wala itong kahulugan. Marahil ay nagkataon lamang ito. Ang may-ari ng Lamborghini ay maaaring ibang tao at maaaring pumunta sa ibang lugar si Gerald. Ang kalooban ni Sarah ay napabuti ng malaki matapos ang buong barrage ng panghihimok at panghimok ni Sister Xabi. Lasis, narito ang iyong serbesa. Nandoon na si Gerald kasama ang beer. Ibinaba niya ito bago tumalikod upang umalis. Damn it! Huminto ka dyan. Sinong tinawag mong Lassie? Galit na tanong ni Sister Xabi. Ang pangkat ng mga batang babae ay karaniwang bukas ang isip at palabas.
Gayunpaman, lahat sila ay napakasensitibo pagdating sa term na ito. Talagang tinawag sila ng isang server na lasis. Ano ang ibig niyang sabihin ng tinawag niya sila iyan? Ito ay maliwanag. Nagulat din si Gerald nang hindi kinakailangang riposte. Hindi niya masyadong inisip ang tungkol sa term, simpleng tinutugunan ang grupo ng mga magagandang batang babae na nakaminiskirt na may kilos na palakaibigan. Nakikita ang paraan ng kanilang pagbibihis at paghusga sa kanilang edad, lahat sa mabubuting espiritu na tinukoy niya sa ganoong paraan. Talagang hindi niya inaasahan ang isang bagay na tulad nito ay maaring maging sanhi ng anumang gulo. Iyon kagandahan. Sorry talaga. Pasensya na? Nagkamali ako. Narito ang iyong serbesa. Mangyaring tamasahin ito, masiglang humingi ng paumanhin si Gerald na may bahagyang bow. Nang mayangat niya ang kanyang ulo, natigilan siya nang makita siya. Tungkol naman sa batang babae na iyon, natigilan din siya nang makita niya si Gerald. Gerald. Sarah? Talagang hindi may iwasan ang pagtawid ng mga kaaway. Pinag-uusapan lang ni Sarah si Gerald, ngunit hindi niya talaga inaasahan na lilitaw siya rito. Mas masahol pa, bakit si Gerald ay isang server sa 0 Point Bar? Haha! Hindi ba siya dapat ay sobrang yaman? Hindi alam ni Sarah kung bakit naramdaman niya ang isang iba't ibang uri ng kasiyahan nang makita siya sa ganitong estado. Nakita niya tuloy na naghahanda na ulit si Gerald na umalis. Gerald, huwag ka lang umalis. Gayunpaman, itinuturing akong kakilala ngayon, tama ba? Hahaha. Hindi mo ba naisip na dapat may tinatalakay tayo? Anong gusto mo? Hindi inakala ni Gerald na magkakabunggo siya kay Sarah nang nagkataon sa makatuwid, masungit na sagot niya. May gusto akong itanong sayo. Matapos akong bigyan ng sampal sa muka kaninang umaga, ano ang nararamdaman mo? Ano ang iyong kalagayan ngayon na nakatayo ka sa harap ko sa ganitong kapasidad bilang isang tagapagsilbi? Tanong ni Sarah. Maraming mga panghinayang at hinanakit ang naramdaman ni Sarah sa kanyang puso matapos masampal sa muka. Napahiya din siya dahil sa kung paano siya nalampasan ni Gerald. Ang mga emosyong ito ay gumugulo kay Sarah sa buong araw. Hindi lang siya makapaghintay na makaganti sa kanya. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait, wala naman akong nararamdaman. Sabihin mo na ngayon kung mayroon kang gustong sabihin. Busy ako at marami akong ginagawa. Hahaha. Busy my ass. Gerald, go. Kuhanan mo ako ng napkin. Sagot ni Sarah habang nakaturo sa isang napkin box sa gilid. Ikaw ay isang waiter ngayon, kaya dapat mong paglingkuran ang iyong mga customer ng maayos. Kung hindi man, magreklamo ako tungkol sa iyong pag-ugali sa iyong manager. Ipinagpatuloy ni Sarah ang walang katapusang pagdaldalan. Nagsimula na ring makaramdam ng konting pagkabigo si Gerald. Gayunpaman, naramdaman niya na may katuturan ang sinabi niya. Kung tutuusin, siya ay talagang isang waiter ngayon. Sa gayon, pumili siya ng napkin bago niya ito ibigay sa kanya. Ayoko. Madumi ang sapatos ko. Gusto kong polish mo ito para sa akin. Sumagot si Sarah, mayabang na parang isang pikok. Narinig mo ba yon? Gusto ni Sarah na polish mo ang kanyang sapatos para sa kanya. Humph! Nauna kong naisip na ang pinag-uusapan ng Gerald Sarah ay isang matangkad at guwapong lalaki. Talagang nabigo ako pagkatapos na makilala ka ngayon. Oh? Hindi ka ba yumaman? Bakit ka nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang bar noon? Ito ay lubos na karimarimarim kapag ang isang tagapayat na tulad mo na wala ring pera ay nagpapanggap na isang malaking pagbaril na may maraming pera. Tama si Atsabi. Ang ilang mga tao ay handa na gumawa ng anumang bagay upang maisab ang kanilang sariling mukha. Ang lahat ng mga batang babae ay nangutya habang nakatingin kay Gerald. Samantala, nakataas pa rin ang paa ni Sarah habang naghihintay. Gayunpaman, hindi pinakintab ni Gerald ang kanyang sapatos para sa kanya. Sa halip, inilagay lamang niya ang maliit na napkin at sinabi, kung talagang gusto mong may isang punasan ang iyong mga paa para sa iyo, dapat mong iwanan ang Mayberry Commercial Street. Maaari kang pumunta sa bar sa Red Mansion sa halip. Mayroon ding mga taong handang dilaan ang iyong mga paa doon. Matapos niyang magsalita ay lumingon si Gerald at umalis kaagad. Ikaw. Galit na galit si Sarah. Talagang hinihiling niya sa kanya na maghanap para sa isang gigolo. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ito, hindi na naramdaman ni Sarah na galit o bigo iyon.
Sa halip, siya ay talagang medyo masaya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga alalahanin na gumagambala sa kanya sa buong araw ay tuluyang natanggal. Pakiramdam nito ay parang isang malaking karga ang tinanggal mula sa kanyang dibdib. Talagang inisip niya na si Gerald ay napakamayaman at malamang na siya ang may-ari ng Lamborghini. Kung ganoon talaga ang kaso, mas gugustuhin ni Sarah na mamatay. Masaktan sana niya ang isang napakamayamang tagapagmana. Iniisip pa ni Sarah kung gaano ito kahusay kung ang una niyang pakikipagtagpo kay Gerald ay naging mas mabuti. Sa madaling salita, si Sarah ay puno ng mga panghihinayang at labis na nalulumbay sa buong araw. Sa huli, nang siya ay lumabas ng gabi upang maibsan ang kanyang pagkabagot, napagtanto niya na ang katayuan ni Gerald ay ganap na naiiba kumpara sa kung ano ang naisip niya. Siya ay simpleng isang nakakaawa na jerk na gumawa ng anumang bagay upang maisab ang kanyang sariling mukha. Mas naging komportable siya ngayon. Hayaan mo lang itong nakakaawa na jerk na umalis ngayon. Mga ate, halika. Ituloy natin ang pag-inom. Pagkabalik sa bar, nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Gerald, at hindi nagtagal, sa wakas ay natapos na niya ang paglipat ng lahat ng mga alak. Ang buong proseso ay medyo nakalulungkot. Naisip ni Gerald na wala nang iba pa ang gagawin niya dito, kaya't napagpasyahan niyang ipaalam kay Cassandra na alis mo na siya. Pumunta si Gerald sa silid na naroon si Cassandra. Sa oras na ito, mayroong isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan na magkakasamang umiinom sa silid. Halika, Guro McGregor. Talo ka na naman. Maaari kang pumili na uminom ng bote ng pulang alak sa isang gulp o magtanggal ng isang piraso ng iyong damit. Ang isang malungkot na nasa hustong gulang na lalaki na nakaupo ng malapit sa tabi ni Cassandra sa oras na ito ay nagsasalita ng napakabaluktot. Hindi ako natalo. Halatang sinusubukan mo lang akong lokohin. Makikita na talagang kinamumuhian ni Cassandra ang maikli at matabang taong nasa edad na ito. Labis na kinamuhian niya ang kasalukuyang sitwasyon at nagpupumiglas siyang harapin ang sitwasyon. Hahaha, ibig mo bang sabihin na kung talo ka dahil niloko kita, ibig sabihin hindi ka talaga natalo? Kung tatanggi kang uminom ng pulang alak, dapat mong hubarin ang iyong damit. Hihi! Matapos niyang magsalita, hinawakan ng malabong na nasa hustong gulang na lalaki ang palda ni Cassandra habang sinusubukang iangat ito. May sakit ka ba? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.